Magandang hapon. Wala nang ulan. Magandang hapon kay Lolo Robert S. Gan. Sir Robert Gan. Yun. Nawawala ang signal. Error tayo. Nangyayari. Ayun. Okay na po. Nawawala lang po yung konti yung signal, no? Ayun. Para mabilis tayo. Medyo pahapon na kasi. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood, no? Lalong-lalo na po yung mga asagawain na alam naman natin na patuloy na nagsisikap. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasamahan, ng mga bawat chapter sa iba't ibang panig ng ating bansa. Bali, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Okay? Pero po tayo mga iginayak para dyan. Na kailangan po ito ay isabuhay ng bawat makakarinig ng gawain ito, no? Dapat po ito, kaya po namin nilalive ito para sa ganun malaman natin kung ano ba talaga ang turo ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Ngayon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy dahil ang pamantayan ay meron po yung tinatawag nating 7 na pamantayan bilang isang taong huwaran. Siyempre, una yan, yung may tamang pagkilala sa Diyos.
Yun yung unang-una na nakalagay dito sa pamantayan. Pangalawa, may tamang pagkilala sa sarili bilang taong ganap. Marami po yung nagpapaliwanag niyan sa gawain na gano'n. Papaliwanag lang nila yung gawain. Tapos marunong tumanggap ng mali sa kanyang sarili. Yan po yung pangatlong pamantayan. Pero hanggang sa basa lang. Yung number 4 naman ay marunong magpakumbaba bilang ganap na tao. Ibig sabihin po, ang gawain natin ay talagang mahusay kung ito ay isa sa buhay. Number 5, yung marunong magpatawad sa kanyang kapwa-tao. Number 6, ito po yung isa sa maganda rin, mapagmahal sa kanyang kapwa-tao. Na kung titingnan natin, ay halos isa lang. At yung pang-7 ay hindi mapagmataas at hindi sinungaling. Ngayon, marami nagsasabi niyan pagka nagpapaliwanag tungkol sa pamantayan na ang inaangat po ay ang sarili. Sarili ang inaangat. Na wala po ron sa tamang kaayusan. Kaya sabi ko, ito i-live natin para sa ganon ay maunawaan po ng lahat ng mga nanonood kung ano ba talaga ang kahulugan ng pamantayan bilang isang taong huwaran. Kasi kung ipapaliwanag lang natin yung pamantayan, madali naman sabihin may tamang pagkilala sa Diyos. Sasabihin ng iba, ako kilala ko ang Diyos. Pero mali po, dapat mayroong tayong sundin. Una, para makilala mo ang tama pagkilala sa Diyos ay ang araw-araw, oras-oras na panalangin o bulay-bulay. Dapat po ginagawa yan. Sa Jeremias 9:24, magmapuri eka ang sinumang magmamapuri na siya'y may pangunawa at nakakakilala sa akin na akong Panginoon ay gumagawa ng kagandahang loob, katarungan at katwiran sa lupa. Ibig sabihin, may talata yung tamang pagkilala sa Diyos. Hindi yung sasabihin mo, kilala ko ang Diyos. Ang Diyos, Espiritu. Hanggang doon lang. Bakit to? Wala yung pagsasabuhay. Dahil sinabi nga ron sa Jeremias na dapat ay may pangunawa at nakakakilala sa akin na akong Panginoon ay gumagawa ng kagandahang loob, katarungan at katwiran sa lupa. Sa Juan 17:3 naman, ito ang buhay na walang hanggan na makikilala o makilala ka nila ang isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Sa makatwid, ang Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan na makilala ka nila nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo, ang kanyang anak. Ang tamang pagkilala ay alam kung sino siya. Siya ang banal, makapangyarihan, mapagmahal, makatarungan, hindi siya katulad natin na pabago-bago. Ganun po yan. Yan yung tamang pagkilala. Dapat alam natin na ang Panginoon Diyos na siya ay banal. No? At hindi pabago-bago. Number 2, alam kung ano ang ginawa niya. Lumikha, nagligtas, nagmamalasakit, hindi siya malayo o walang pakialam. Yan po ang tunay na Diyos. Sabi nga, siya ang lumikha ng lahat. Siya rin ang nagligtas. Siya ang nagmamalasakit. Hindi siya malayo o walang pakialam. Alam kung paano siya lapitan sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa sariling gawa o karangalan. Kaya nga po pag tayo nananalangin, laging kasama ang Panginoong Jesucristo sa pagsasara ng panalangin. Ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yung pagtapos ng panalangin ay sasabihin na ang lahat ng ito ay sa Panginoon Diyos pa rin. Wala na ang Panginoong Jesucristo, no? Kapag mali ang pagkilala mo sa Diyos, mali na
ang pagsamba at pamumuhay mo. Pero kapag tama ang pagkakilala mo, nababago ang puso mo, natatakot ka sa Kanya sa tamang paraan, nagtitiwala ka, sumusunod ka. Kaya nga po dito sa ginagawa natin, puro pagtitiwala, puro pagpapasa Diyos. Kahit marami ang umuusig, bahala na ang Panginoon Diyos. Ganun lang. Kung maaari, huwag po tayong nakikipag-away. Kaya nga sabi ni Jesus sa Juan 17:3, ang buhay na walang hanggan ay makikilala siya, hindi lang maligtas, kundi magkaroon ng relasyon. Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos. Ito ang tanong sa sarili. Paano ko ba makikilala ang Diyos? Sa narinig ko lang ba? Sa iba o sa pagbabasa ng salita niya? Paano nga ba siya makikilala? Sa naririnig ba o sa pagbabasa ng salita niya? Ang Diyos ba na kinikilala ko ay ang Diyos ng Biblia o gawa-gawa lang ng isip ko? Isipin niyo, mga tanong na yan, mas matitindi po. Kaya nga po napakahirap na sabihin na kilala ko ang Diyos, kilala ko. Dapat may kaloob. Kasi dalawang uri po yan ang pagkilala sa Diyos. Yung tamang pagkilala, halimbawa si Moises sa Exodo 3. Ganun po yan. Nang nasa ilang si Moises, nakita niya ang nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog. Doon nagsalita ang Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. No, ibig sabihin, mga kapatid, kapamilya, si Moises man, nag-aalangan kung hindi pa nagsalita ang Panginoon Diyos. Malabo, no? Hindi agad sumunod si Moises, nagtanong siya kung, tatanungin ako, ng mga Israelita, kung sino ang nagsugo sa akin, ano ang sasabihin ko? Sagot ng Diyos, ako si ako, o ako si ako man. Napakatalinghaga. Pansinin niyo po, hindi basta nag-comment ang Diyos o nag-command ang Diyos. Nagpakilala muna siya. At nung makilala ni Moises kung sino ang kausap niya, doon lang siya sumunod at lumakad sa napakabigat na misyon. Moises pala nag-alangan pa noon bago sumunod. Ano ang aral? Ang tamang pagkilala sa Diyos, nagbubunga ng pagsunod at tapang. Sa mga kasamahan po natin, meron po ba tayong pagsunod o tapang? Tanong lang po yan, no? Tanong lang po sa iba. Sa palagay ko, matagal nang sinasabi ng Panginoon Diyos na magkaroon ng gawain. Bawat chapter, may pagsunod po ba? Kayo na sumagot. Maling pagkilala, halimbawa, ang mga anak ni Eli sa unang Samuel 12:17. Mali yung pagkilala nila. Kasi bakit to? Si Hopni at si Pinehas ay mga pare, pero ang sabi ng Biblia, hindi nila kinikilala ang Panginoon. Ginagamit nila ang pagkapari para sa sariling pakinabang. Inukuha nila ang pinakamagandang bahagi ng handog at nagkasala sa templo mismo. Kaya noong unang panahon pa rin, meron na palang hindi pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Ano pa kaya sa panahon natin ngayon? Marami po yung hindi kumikilala at maling aral. Kaya napakahirap po ng ginagawa natin. Napakaraming pagsubok na darating pa. Sabi nga, doon para makilala natin, kilalanin natin ang Diyos ng tama. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga po dito, laging salita ang nababanggit po natin dahil ang tamang pagkilala sa Panginoon Diyos ng tama sa pamamagitan ng kanyang salita o mga utos. Yan po ang kailangan. Kaya ang ating guro, kung ano inutos, dapat siyang sinusunod. Pangalawa, may tamang pagkilala sa sarili bilang taong ganap. Paano mo ba makikilala ang sarili mo bilang taong ganap?
Katulad ng isa, pagkilala sa Panginoon Diyos, araw-araw pa rin na pagbubulay-bulay. Yun ang tamang pagkilala sa sarili. Nagkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos. Sa Roma 12:3, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat, kundi pahalagahan ninyo ang inyong sarili ayon sa tamang pag-iisip. Di po ba karamihan sa gumagawa ang sinasabi lagi, ako ito. Ako ito. Huwag mo ikang pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Dati akong ganito. Dati akong malungkutin. Dati akong nanginginom. Puro ako. Pag ganun po kasi ang salita, iba po yan, no? Kaya nga sabi rito, huwag ninyo ikang pahalagahan ang inyong sarili. Yan po yung Roma 12:3, nang higit sa nararapat, kundi pahalagahan ninyo ang inyong sarili ayon sa tamang pag-iisip. Na, yan po ang mahalaga ron. Sa awit 139:14, pinupuri kita dahil kayo'y nilikha, dahil ako'y nilikha mo ng kahanga-hanga. Kahanga-hanga ang mga ginawa mo. Laging papuri sa ating Panginoon Diyos. Yan tamang pagkilala sa sarili. Tapos, meron kang pagninilay-nilay. Ang tamang pagkilala sa sarili ay may 3 kategorya. Alam mo, nilikha ka ng Diyos. Yan. Dapat kilala mo ang sarili na nilikha ka lang ng Diyos. May halaga ka, hindi aksidente. Kaya bawat isa sa atin, mga kapamilya, may halaga. Yan ang tamang pagkilala sa sarili. Pangalawa, alam mong makasalanan ka. Lahat po ng tao ay makasalanan. May halaga ka o kailangan mo ng Diyos, hindi ka perpekto. Kaya lagi pong ipasa Diyos. Bakit? Alam mo makasalanan ka. Lahat po tayo ay makasalanan. Number 3, alam mong binago ka ni Kristo. Kaya, kaya mo nang mamuhay ng tama. Di po ba napakaganda ng gawain natin? Yung tamang pagkilala ng sarili, marami po palang dahilan. Kapag mali ang tingin mo sa sarili, dalawa ang mangyayari. Kung sobrang baba, hindi ka gagalaw kasi akala mo wala kang silbi. May nagbi-mission po ba sa atin? Like, halos wala. Diba? Bakit ho? Ang alam mo, wala kang silbi. Kung sobrang taas naman, hindi ka makikinig. Kasi akala mo, alam mo na ang lahat. Yung iba, sobrang taas eh. Kahit anong utos, hindi nakikinig. Ha? Yun po ang mahirap. Kailangan po, asa level lang tayo. Hindi yung sobrang baba, sobrang taas. Ang taong ganap marunong tumayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Ako'y makasalanan pero mahal ako ng Diyos at ginawa niya akong bago. Sa ngayon, tayo pong lahat ng mga gumaganap ay isang taong bago. Kaya doon makikilala natin ang ating sarili. Tanong sa sarili, mas nakikilala ko ba ang sarili ko bilang kabiguan lang o bilang anak ng Diyos na binabago pa niya? Yan ang tanong sa sarili. Mas nakikita ko ba ang sarili ko bilang kabiguan o kabiguan lang o bilang anak ng Diyos na binabago pa niya? Binabago pa lang po tayo. Pangalawang tanong sa sarili, mayabang ba ako na ayaw magpaturo? O may takot ba ako na ayaw sumubok? Alin kaya ron? Diba? Marami pong babaguhin para makilala mo ang sarili. Sabi nga, masasagot mo ngayon ang sarili mo, mayabang ba ako? Ibig sabihin, may yabang. Yung yabang, nadadala ko pa ba? Na ayaw magpaturo. Kahit anong pagtuturo, tinuturo na nga namin, kaya nga naglalay. Pero wala po ako nakikita na mga miyembro ng God Divine Government na nakikinig sa mga salita ng Diyos. Sa makatuwid, dala pa rin po ang yabang.
Buti pa yung mga viewers ni Kapernan, nakikinig. Oh, may takot ba ako na ayaw sumubok? Baka natatakot na ayaw sumubok ng makinig. Kailangan meron tayong maikling panalangin. Turuan mo ko, sabihin niyo, Panginoon, turuan niyo naman ako makita ang sarili ko ayon sa pagtingin mo. Hindi mas mataas, hindi mas mababa. Gusto kong maging taong ganap. Ganun po ang dapat. No? Parang kwento yan eh. Ang dalawang uri ng pagkilala sa sarili. Tamang pagkilala si Juan Bautista. Sa Juan 3:30, sabi ni Juan, kailangan siyang lumago at ako'y lumiit. Kailangan siya ikang lumago at ako'y lumiit. Alam ni Juan kung sino siya, tagapaghanda lang ng daan para kay Jesus. Hindi niya inaangkin ang posisyon ni Kristo. Marami na nangyayari ngayon. Bakit po? Ang posisyon ng guro gusto na lampasan ng iba. Ha? Mali po yun. Kailangan maging katulad natin si Juan Bautista. Kung ano yung iyo, doon ka lang. No? Sabi nga, kaya sabi ni Juan, kailangan siyang lumago. At ako'y lumiit. Dito, hindi tayo nagpapayabag, puro salita ng Diyos ito. Alam ni Juan kung sino siya. Tagapaghanda lang siya ng daan para kay Jesus. Ganon din po ang God Divine Government. Hindi niya inaangkin ang posisyon ni Kristo. Kaya hindi dapat angkinin ang posisyon ng guro. Meron na ako nabalitaan dyan. Dalawa na ang kumukuha ng hindi kanila. Ano ang aral? Ang taong may pagkilala, ang taong may tamang pagkilala sa sarili, marunong magpakumbaba at magbigay ng daan sa Diyos. Marunong po ba tayo magpakumbaba? Dapat yan, mga natatanong natin sa sarili. Nakakapagpakumbaba ba si Kapernan? Tanong lang yan eh. Di ba? O, kailangan, ang sabi rito sa aral, ang taong may tamang pagkilala sa sarili, marunong magpakumbaba at magbigay ng daan sa Diyos. Ganun po yan. Maling pagkilala si Haring Saul sa unang Samuel 15. Inutusan ng Diyos si Saul na wasakin ang mga Amalekita, pero ang nagtira siya ng pinakamaganda para sa sarili. Nung sinaway niya o siya ni Samuel, nagdahilan siya para sa Diyos daw yun. Ayaw niyang aminin ang mali, mas pinili niyang ipagtanggol ang sarili kaysa aminin ang pagkakasala. Maraming ganyan. Dinidepensahan ang sarili kaysa aminin yung pagkakamali. Ang taong walang tamang pagkilala sa sarili, nagdadahilan at hindi nagbabago. Ano po? Yan po ang taong walang pagkilala sa sarili. Dahil bakit? Walang tamang pagkilala sa sarili, nagdadahilan at hindi nagbabago. Napakarami niyan. Ano ang pwedeng buod? Sabi niya, si Juan, kilala ang sarili niya, kaya lumiliit para lumaki si Kristo. Si Saul, hindi kilala ang sarili niya, kaya bumagsak. Ako rin, kung gusto kong maging ganap, kailangan kong kilalanin kung sino ako sa harapan Diyos. Kahit kayo po, pwede po yan. Lipat tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Marunong tumanggap ng mali sa kanyang sarili. Siyempre, kailangan po natin na pag-aralan mabuti kung tanggap ba natin. Tungkol sa pag-amin ng mali, sa Juan 1:8-9, kailangan po sa banal na kasulatan tayo pupunta eh. Baka sabihin nyo, kinukwentuhan ko lang kayo. Ang sabi ng Biblia, ito. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo. Ibig sabihin po, ang pag-amin ng mali, ang daan para sa kapatawaran. Kaya kailangan kong mali aminin. Andun po sa Juan 1:8-9.
Oo, kung sinasabi natin kung wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kaya kung sasabihin, wala, mabait po ako, hindi po, wala po akong kasalanan. Dinadaya lang natin. Kung ipinahayag naman natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Tapat po yun. At makatarungan upang patawarin tayo. Nakuha niyo po? Ang ibig sabihin ng banal na kasulatan? Kaya ito, sa mga talata ko kayo sinasabihan, para naman mas malinaw. Sa Kawikaan 28:13, ang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi ginagawa o hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga bagay na ito ay kahawa. Kaya nga po, pagkakamali, dapat aaminin natin. Hindi natin dapat pagtakpan. Kasi bakit? Mahirap po pag hindi pinagtakpan yung kanyang mga pagsalansang. Kasi bakit? Hindi giginhawa. Hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga ito ay kaawaan. Kaya paano tayo kaawaan ng Panginoon Diyos kung hindi natin tatalikuran ang ating mga kasalanan? Tungkol sa kababaang loob, Santiago 4:10, magpakababa kayo sa harap ng Panginoon at itaas niya kayo. O itataas pala tayo. Kung tayo magpapakababa, aamin ang ating mga kasalanan. Ang taong marunong tumanggap ng mali ay nagpapakababa, hindi nagpapakatamataas. Hindi po nagmamataas. Sa Pilipos 2:3, huwag gumawa ng anuman dahil sa paghahangad na magpakataas o dahil sa pagmamayabang. Sa halip, magpakababa kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyong sarili. Parang mahirap gawin, pero yun ang sinabi sa talata. Bakit po? Ang sabi huwag gumawa ng anuman dahil sa paghahangad. Paghahangad na magpakataas o dahil sa pagmamayabang. Sa halip magpakababa kayo at sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyong sarili. Yan po ang tama. Yan po ang tama nating gawin at dapat gawin. Halimbawa sa Biblia, si Haring David sa 2 Samuel 12:13. Nang sinaway siya ni Propeta Nathan tungkol sa kasalanan niya kay Batseba. Ang sabi niya agad, nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Nagkasala ako sa Panginoon. Hindi siya nagdahilan. Yan po yun. Hindi siya nagdahilan. Marami po kasi, puro dahilan kahit makasalanan na. Diba? Napakarami po niya. Kaya po dapat natin itong isaayos. Ang halibogang anak, sa Lucas naman 15:18-19, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Yan po ang mga halimbawa sa banal na kasulatan. Bakit po mahalaga yan sa isang huwaran? Kasi ang taong marunong umamin ng mali, number 1, ay hindi nagkukunwari totoo sa sarili at sa Diyos. Mabilis matuto at magbago. Madaling magpatawad o madaling mapatawad at magpatawad din. Magkaiba po yung mapatawad at magpatawad. Madali siyang papatawad. Madali din siyang magpatawad. Ganun po yan. Number 4, marunong magpakumbaba bilang ganap na tao. Paano ba natin gagawin yan para maging ganap tayong tao? Siyempre, yung panalangin, bulay-bulay. Marunong magpakumbaba po yan bilang ganap na tao. Sa Pilipos 2:5-8, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yan po yung pagpapakababa.
Tapos yung Mikas 6:8, gumawa kaya ka ng matuwid, ibigin mo ang kagandahang loob at lumakad kang may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yan po kasi ang dapat doon sa mga pamantayan natin, yung marunong magpakumbaba. Gawin natin silang ehemplo. Si Jesus kasi ang pinakamagandang halimbawa. Siya ay makapangyarihan pero naghugas ng paa ng mga alagad. Hindi siya naghanap ng sariling luwalhati. Ang taong mapagpakumbaba, mas inuuna ang iba kaysa sarili. Handa siyang maglingkod kahit walang nakakakita. Yan po yan. Kailangan maglingkod kahit walang nakakakita. Ang kabaligtaran niya ay ang taong laging gusto siya ang bida. Yan po ang kabaligtaran ng Panginoong Jesucristo. Laging gusto siya ang bida. Ayaw magpatalo. Ayaw magpababa. Yan ang nagwawasak ng samahan at ng sarili. Yung ayaw magpakumbaba. Kaya ang tanong sa sarili, kapag may nagtutuwid sa akin, ano ang una kong reaksyon? Depensa ba o pakikinig? O, tanongin ko kayo. Pwede kayo mag-comment. Kahit sa magulang nyo, kapag ba kayo ay tinutuwid, ano ang unang ginagawa na reaksyon? Karamihan, kahit sa mga bata yan, depensa, hindi pakikinig. Diba? May mga pamangkin ko na lang Pag may sinabi, depensa, hindi nakikinig. Kaya tanongin ng magulang, depensa agad yan. Saan ba ako mas komportable? Sa paglilingkod ng walang nakakakita o sa paglilingkod para papurihan? Yan po ang sakit ng Pilipino. Kailangan ng papuri. Diba? Hindi yung paglilingkod na buong puso. Kailangan dito ay kahit wala nakakakita, naglilingkod para hindi para papurihan. Ganun po ang dapat natin. Ang tao na marunong magpakumbaba at maglingkod, yan po ang dapat natin gawin. Kasi sa panalangin, sabi nga, lagi natin gagawin yan na tayo makapaglingkod. Number 5, marunong magpatawad sa kanyang kapwa-tao. Ito, maganda po ito. Sasabihin, pinatawad na kita. Pinatawad ko na yung nabing kaaway ko. Ay, tingnan natin. Siyempre, meron tayong pagbubulay-bulay. Ang taong marunong magpatawad, lagi yan, nag-iisip. Ano ba yung mga nagawa ko? Bulay-bulay. Sa Efeso 4:32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mabigat kung titingnan, pero yan po ang nararapat. Kailangan mahabagin sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Binuwis niya yung buhay ng kanyang anak. Diba? Kung patatawarin ninyo sa Mateo 6:14-15 naman, kung patatawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Pero kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mabigat din yung Mateo 6:14-15. Dahil bakit to? Abay kung nagpapatawarin nga natin, mga nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng Panginoon Diyos. Pero kung hindi kayo marunong magpatawad, abay hindi rin kayo patatawarin ng ating Ama. Yan po nakikita. Sana matuto na tayo. Tayo po, kumbaga, isa sa mga pinagtitiwalaan sa gawain ito at pinagkalooban ng Panginoon Diyos na magbigay ng mga mensahe sa inyo, bay kahit anong alipusta po, pinatawad ko na sila. Ganun lang yan.
Patawarin nyo lang, wala namang masama eh. Maluwag pa yung dibdib. No? Ganun lang po yan. Kaya sa mga nagkakasala, okay lang po yan. Bakit to? May sikaper na, may tao rin naman yan. Number 2, kailangan po rito ang taong ganap ay hindi hawak ng galit. Yan nyo ha. Yan yung maikling pagninilay. Ang taong ganap ay hindi hawak ng galit. Alam niya na lahat tayo nagkakamali at lahat tayo kailangan ng kapatawaran. Yan po ang ganap na tao. Sabi rito, ang taong ganap ay hindi hawak ang galit. Alam niya na lahat tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay kailangan ng kapatawaran. Pero kung pagkakamali naman siguro, paulit-ulit na lang, ay mabigat din po. Dahil bakit ang nagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tama ang ginawa ng kapwa mo. Ibig sabihin, pinipili mong ibigay sa Diyos ang hustisya at hindi mo nadadalhin ang bigat ng galit sa puso mo. Yan po yan. Hindi dapat bigyan ng galit ang puso. Ano po? Kung hindi, dapat po ito ay pagpapatawad ay pinipili mong ibigay sa Diyos ang hustisya. Kaya nga sabi nga, kung meron ka mong galit sa mga mahal mo sa buhay, o kaibigan, kakilala, kabayaan nyo ng Diyos ang magbigay ng hustisya. Dahil hindi mo naman ay kadadalhin ang bigat na galit sa puso mo. Hindi dapat. No? Isipin mo ang laki ng utang natin sa Diyos dahil sa kasalanan natin. Pero pinatawad niya tayo kay Kristo nang walang bayad. Kung tayo nga pinatawad sa malaki, paano pa kaya ang kapwa natin na nagkamali lang na sa atin ng maliit? Oo nga naman. Bakit nga naman di natin kayang patawarin? Ang Panginoon Diyos nga, di ba? Binigyan tayo ng kapatawaran pero matindi ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang taong hindi marunong magpatawad, siya ay unang nasasaktan. Di ba? Totoo naman nakikita natin yan Ba't kaya nasaktan agad? Dahil hindi yon marunong magpatawad. Kaya siya ang unang nasasaktan. Parang umiinom ka ng lason, tapos hinihintay mo mamatay ang iba. Na ikaw nga umiinom ng lason, tapos hinihintay mo mamatay ang iba. Ang taong marunong magpatawad, siya ang unang gumagaan at gumagaling. Tama naman. Ang taong marunong magpatawad, siya ang unang gumagaling. Siya ang unang gumagaan ang kalooban. Kaya, pagpatawad na natin yan. Tanong sa sarili, may tao pa ba akong hindi ko pa napapatawad hanggang ngayon? Matatanong natin sa sarili natin. Mas madali ba sa akin na magtanim ng sama ng loob kaysa magbitiw o magbitaw at magdasal para sa Kanya? Yan ang mga tanong po na dapat natin sagutin. Ganun po yan. Ito po yung dalawang uri ng pagpapatawad. Isa, tamang pagpapatawad si Jose. Sa Genesis 50:19-21. Ipinagbili siya ng mga kapatid niya bilang alipin. Nagdusa siya ng maraming taon. Pero nung nagtagpo sila, muli ang sabi niya, huwag kayong matakot. Plano niya akong saktan. Pero ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Yan po yan. Yung tamang pagpapatawad. Ano ang aral? Ang taong marunong magpatawad, nakikita ang kami ng Diyos kahit sa masakit na karanasan. Yan po ang tama. Yung maling pagpapatawad, ito naman. Ang alipin na walang habag sa Mateo 18:23-35. Pinatawad siya ng hari sa napakalaking utang. Pero nung lumabas siya, sinakal niya ang kapwa alipin dahil sa maliit na utang. Pinatawad pa rin niya, kaya lang nanakit. Di ba?
Ano pa po yung isa? Number 6. Mapagmahal sa kanyang kapwa-tao. Titingnan natin yung pamantayan bilang isang taong huwaran. Halos isa lang yung tinutumbok, pero may mga talata. Dahil ito, yung mapagmahal sa kanyang kapwa-tao. Ito po. Kailangan pa rin natin araw-araw nagbubulay-bulay. Sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Gayon din naman, nag-ibigan kayo sa isa't isa. Sa ganito, makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad. Isipin nyo. Doon sa mapagmahal sa kanyang kapwa-tao, ang kailangan po rito ay pag-ibig. Isang bagong utos yan. Ang ibinibigay ka sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kaya sa grupo, hindi dapat nagkakabahabahagi. Bagkus, mag-ibigan po tayo. Dahil sa ganito, makikilala na lahat na kayo ay aking mga alagad. Diba? Paano tayo magiging sundalo ng Diyos kung tayo nag-aaway-away? Kailangan po natin mag-ibigan. Sa Juan 4:20, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. O sasabihin nyo, mahal niyo ang Diyos, pero galit kayo sa inyong kapwa. Abay kayo sinungaling, ang sabi sa talata, yung Juan 4:20, di ba? Kung sinasabi niyo eka ng sinuman, iniibig ko ang Diyos. Mali po, hindi eh. Bakit? Iniibig mo ang Diyos pero napupuot ka naman sa inyong mga kapamilya o kapatid, siya ay sinungaling. Biblia po nagsabi niyan sa Juan 4:20. Di ba? Tapos pag pinagsalita ka sa harap, puro kasiraan ng tao yung sinasabi mo, hindi mo mahal ang Diyos. Kaya hindi totoo yung pag-ibig. Kaya hindi totoo yung gampanin bilang isang taong huwaran. Kaya dapat, pakiayos po natin dahil Biblia ang nagsasalita. Kailangan po rito yung maikling pagninilay. Ang pag-ibig sa kapwa ang palatandaan ng tunay na tayo ay anak ng Diyos. Hindi sapat na magaling tayo magsalita ng Diyos kung galit naman tayo sa tao sa tabi natin. Kaya pati kapitbahay, mahalin nyo, huwag nyo awayin. Bakit? Lingkod din ng Diyos yan, anak ng Diyos eh. Dahil ang sabi nga rito, ang pag-ibig sa kapwa. Ibig sabihin, pangkalahatan, kapwa-tao. Ang palatandaan ay ng tunay tayong anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos kung kaaway mo yung kapitbahay mo? Hindi sapat na magaling tayo magsalita ng Diyos kung galit naman tayo sa tao sa tabi natin. Napakalalim pong pagninilay yan. Ang pag-ibig na sinasabi ng Biblia ay hindi lang pakiramdam. Ito ay pagpili araw-araw na gawan ng mabuti ang iba. Kahit hindi ka gusto, kahit hindi ka nauunawaan, kailangan gawan po natin silang na mabuti. Yan po ang tunay na pag-ibig na sinasabi ng Biblia. Kaya huwag natin pansinin. Kung sila ay nanlulumo, kung sila ay gumagawa ng mali, ibigin pa rin natin. Kahit inuusig ka, oy, taga God Divine Government, tagal malapat ng programa nyo. Huwag nyo po intindihin yan, ibigin nyo pa rin. Bakit po? Tayo lang naman ang tunay, wala naman iba. Tayo makatutulong sa kanila. Pag napatunayan natin totoo ito, guminhawa ang lahat, nagkaroon ng pagkilala sa Diyos, o doon ka makikilala. Si Jesus ang nagpakita niyan, minahal niya ang mga nagtataksil, nangungutya at nagpapako sa kanya. Hindi niya hinintay na maging mabait muna sila bago siya nagmahal. Ang Panginoon Jesucristo po. Diba? Hindi siya naghintay. Kapag mapagmahal ka sa kapwa, nagiging tulay ka para makilala nila ang Diyos. Kasi sabi ni Jesus, sa ganito makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad. Hindi sa galing magsalita, kundi sa galing magmahal. Hindi naman natin sinasabi na perfecto tayo, no? Bagamat nangangaral.
Isipin nyo, layo-layo po ng Luzon. Pinuntahan ako rito ng mga kapatid, kapamilya, para makita lang ang gawain, ang ating guro, dinalaw. Ang lalayo po ng pinanggalingan. Dahil nakikita lang tayo sa live, pinilit nila na makarating dito. Dahil may maganda po tayong itinuturo. Hindi po kwento. Ito ang tanong sa sarili. Sino ang pinakamahirap kong mahalin ngayon? Sino nga ba ang pinakamahirap niyong mahalin? Natural, ang kaaway. Diba? Ang pag-ibig ko o pag-ibig ko pa sa kapwa ay may kondisyon o tulad ng pag-ibig ni Kristo na walang hinihinging kapalit. Dapat po kahit konti lang makakuha tayo ron sa ating Panginoong Kristo. Diba? Hindi yung sasabihin natin. Ang pag-ibig ko ba sa kapwa ay may kondisyon. Kaya mo lang ba minamahal ang kapwa mo dahil may kondisyon? Dahil nabibigyan ka ng kahit paano? Mali po yun. Dahil ang sabi, tulad ng pag-ibig kay Kristo na walang hinihinging kapalit. Kaya ganun po yan. Dapat nating mahalin yan. Yung panghuli, hindi mapagmataas at hindi sinungaling. Ito, bali dalawa ang sagot dito. Yung isa, hindi mapagmataas at hindi sinungaling. Hindi pa magmataas at hindi sinungaling. Dalawang katangian po yan, pero parehong tungkol sa katotohanan at kababaang loob. Doon pa rin ang tumbok. Diba? Kasi dalawa Para sa hindi mapagmataas, number 1, Kawikaan 16:18. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas sa espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Kita niyo po sa Kawikaan, no? 16:18, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan. At ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Kasi ang pagmamataas ang simula ng pagbagsak. Ang tunay na malakas ay yung marunong magpakumbaba. Yan po ang sabi sa Kawikaan 16:18. Hindi po pagmamataas. No? Ang espiritu. Nauuna yung pagbagsak, pagmataas. Santiago 4:6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga nagmamataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Laki, no? Pagkakaiba. Dahil ang Diyos mismo, sumasalungat siya sa mga taong mapagmataas. Ngunit sa nagbibigay ng pagpakumbaba, biyaya ang kanya ibibigay. Gusto ng Diyos na lumapit sa Kanya ang may mababang loob. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon Diyos. Nilapitan siya na may kababaang loob. Saan makikita? Pilipos 2:3. Huwag gumawa ng anumang dahil sa paghahangad na magpakataas. Ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyong sarili. Lagi po natin silang iangat. Huwag natin ituring yung sarili natin. Silang iangat po natin. Yung iba. Huwag po tayo. Dahil tayo man, kahit tayo ay nagsukuha ng mga banal na kasulatan, kaloob po yan. Panginoon Diyos po ang nagbigay niyan. Hindi po tao. Ang kanyang mga salita. Ang magiging huwaran natin dyan ay ang Panginoong Hesus pa rin. Kahit siya pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpakababa siya. Si Jesus na naghugas ng mga paa, yun, sa alagad. Nakikita sa Juan 13:5. Pinakadakila. Diba? Para sa hindi naman sinungaling. Ito yung pangalawa Yung una, hindi mapagmataas. Hindi sinungaling. Kawikaan 12:22. Ang sinungaling ng mga labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang mga nagsasagawa ng katotohanan ay kanyang pinalugdan. Malinaw po ayaw ng Diyos sa kasinungalingan. Ayaw na ayaw niya. Bagkus, sabi nga niya, ang sinungaling ng mga labi ay kasuklam-suklam. Kinasusuklaman po ang mga sinungaling. Ngunit sa mga nagsasagawa ng katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Kaya purihin natin ang Panginoon Diyos. Kahit paano, nakapaghandog tayo sa mga kababayan natin. Kaya talikuran na ninyo, sabi sa Efeso
4:25. Kaya talikuran lang ninyo ang kasinungalingan. Magsalita kayo ng katotohanan sa isa't isa. Kaya nga po puro banal na kasulatan pinadadaan natin para sabihin na hindi tayo nagsisinungaling. Ang katotohanan kasi ay nagbubuklod sa tao, sa isa't isa at sa Diyos. Yan po yan. Katotohanan. No? Ang pagsasama ng dalawa, ang taong hindi mapagmataas, hindi kailangan magsinungaling. Para magbukhang magaling, ang taong hindi sinungaling, madaling magpakumbaba kasi wala siyang itinatago. Yan po ang totoo niya. Dahil sabi nga, ang taong hindi mapagmataas, hindi kailangan magsinungaling. Kaya magkasama po yan, hindi mapagmataas at hindi sinungaling. Magkasama po yan. Para magmukhang magaling, ang taong hindi naman sinungaling, madaling magpakumbaba kahit wala siyang tinatago. Ang uwaran ay hindi kailangan magsinungaling para itaas ang sarili. Sapat na ang katotohanan at kababaang loob para itaas siya ng Diyos. Ang ganda po ng mga mensahe. Dahil ang huwaran ay hindi kailangan magsinungaling para itaas ang sarili. Kaya mali yung ako ito, ako. Mali yun, no? Dahil ang kang dinidiyos mo riyan ay ang kabila. Sapat na ang katotohanan at kababaang loob para itaas naman siya ng Panginoon Diyos. Sana nakapulot po kayo ng konting aral na to para sa mga kapatid natin, kapamilya, at sa mga mahal natin sa buhay. No? Kaya pagsikapan natin na makuha natin ang pamantayan bilang isang taong huwaran. Yan po yung tunay na dapat gawin ng 7 pamantayan. Hindi yung pupunta sa harap, sasabihin lang, pamantayan, tamang pagkilala sa Diyos. Ako, kilala ko na ang Diyos, ganun yung iba. Mali po. May mga sinusunod po yan na mga talata na kailangan natin isabuhay. No? Yan po ang katotohanan. Kaya, pagpatuloy lang natin ang panonood. Yan po ay nakasave sa ating YouTube channel sa God Divine Government. Napanood po sa Facebook, yung Fernando Lagamia. Tapos yan po ay makikita sa God Divine Government. Sinesave ko po yan. Para naman sa ganun ay meron tayong mapulot kahit paano sa gawain natin sa God Divine Government. Naman po sa mga nagnanais na magkaroon ng mga talata, pwede po na personal account, text nyo lang, papasahan po namin kayo ng mga talata. Marami po yan, di ko na nga po halos ma-live lahat Yung kay Ate Viola Cuevas lang, napakarami po yung mga talata na pwede natin kapulutan na napakaganda sa gawain ito. No? Si Luisito Galang, napakasipag po niyan na sumubaybay. Sana magkasama-sama tayo sa gawain. Marami akong inaaya dito sa lugar na to kasi malubog naman dyan kung sakali. Sabi ko nga dyan sa taga Dumaguete, kay Johnny Baldado, si Oscar Corcosia, pwede naman silang gumuwi rito para makita nila. Kasi pag di natin sinuportahan ang gawain ito ng pagbabago, matuloy man medyo may mga konting hadlang. Pero sa amin po mga ginagawa ay kahit po anong gawin ay hindi na kayang harangan ng programang ito ng God Divine Government. Bakit po? Dito talaga ang dapat maganap para tuluyan na makahawak sa kahirapan ng bansa ang pagbalik ng kanyang pangalan sa kanyang bayan. God Divine Government o katas-tasang batas ng Diyos. Yan po ang dapat. Kasi hindi magbukas kung hindi magkaroon ng kanyang pangalan. Kaya ang gusto lang naman makita ng ating Panginoon Diyos at ng ating mahal na guro ay ang tunay na pagbabago ng mga kasamahan. Hindi natin kailangan yung marami. Kailangan lang natin merong hawak sa gawain ito. Bawat chapter ay kailangan natin gampanan ang pagiging sundalo ng Diyos. Kaya yun lang po at maraming salamat sa inyo. Ate Viola Cuevas, ganun din kay
Ate Rose Cantonos, no? Yung mga dito, si Calibisito. Calibisito Galang. Guillermo Dios, magandang hapon sa inyo. Guillermo del Campo. Kailan din si Estela. Magandang gabi. No? Yung mga taga-subaybay. At mga susing mga nanonood. Kailan din pala kay Pastor Dodong. Payong, kumusta po kayo dyan sa inyong lugar? Mabuhay po kayo. Si Carolando Galvez. Magandang hapon at magandang gabi po sa inyo. Si Ate Tessie, magandang gabi. Okay. Estela Gamuyon, Jan Martinez, sa parteng Isabela. Okay. Dahil mga nanonood sa atin. Kasi wala naman tayong masama na itinuturo dito. Kaya lang kailangan po natin magkaroon ng mga chapter. Kaya patuloy kayo mag-aral sa pamantayan bilang isang taong huwaran. Kasi sinasabi, ang tagal ng mga Kapernan, wala pa pong marunong. Kasi kung halimbawa dyan na yung budget natin, balik din lang tayo sa dati. Walang iniwan sa pagiging ng gobyerno natin. Halimbawa lang, kasi pagdating ng oras, unang-unang tutulungan dyan magsasaka. Ang palay nila, bibili sa bodega ng tamang presyo. Ang bigas, dadali sa chapter na walang bayad. Ibebenta naman ang chapter yan sa halagang 5 piso. At sabihin nyo naman, nakakatuwa, pero yan po ang mangyayari at magaganap. Unahin, iangat ang mga magsasaka. Yan po yan sa program. Kaya lang din naman kami masyado naghahayag tungkol sa, kasi baka asahan ng mga tao, ay, ginawa, magbago muna tayo. Kahit sino, kahit hindi po miyembro ng H-Word, pwede po tayo magbago at gumanap sa gawain ito. No? Magandang gabi rin kay Ate Ems Lopez, dyan sa Calamba, Laguna. Napakasipag si Ate Ems Lopez. Binabati po natin lahat yan, ating mga nasugid na manonood. Bago po tayo magtapos, siguro, manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos, no? Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Panginoon Diyos, salamat po at binigyan niyo kami ng katalinuhan para maihayag po namin ang mga katotohanan ng mga mensahe sa God Divine Government. Tulungan niyo, Ama, na magtagumpay po ang gawain ito, alang-alang po sa iyong bayan. Pagalingin niyo na rin po ang aming guro para lagi niyo kami mapangunahan sa mga gawain ito. Patawad, Ama, anuman po ang aking mga pagkukulang, pagkakamali sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus, dakilang tagapagligtas. Maraming salamat po at mabuhay ang God Divine Government.